ang pinaka the best na magagawa natin is bigyan natin sila ng emotional motivation. Okay, dahil sa L mo, matututo ka. The only thing na may control ka is kung paano mo gagawin i-attract ang mga EA. Bakit kahit may kasalanan yung lalaki, pinagtatanggol pa rin nung babae? Kaya nawawalan siya ng gana eh. Hindi natin pinapractice yung pagiging dominante natin, yung pagiging superior natin. Hey, what's up guys? Magandang umaga at maaraw na umaga sa inyong lahat. Ito po, si Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about yung nag-send sa atin ng screenshot na to. Pakibasa mga ropa. Okay, so mga ropa, anong masasabi nyo sa ginawa nung EA? Bakit kailangan mag-message pa doon sa bagong EA ng kanyang lalaki before? Ano nakikita nyong intensyon ni EA dito? Unang-una, hindi naman sila magkakilala ng babae. Pangalawa, matagal nang tapos na, di ba? And pangatlo, ano naman kung hindi sila open relationship? At ano naman kung open relationship sila nung kasalukuyan niya? Di ba? So ladies, pag nasa ganito ko yung sitwasyon, tanggapin nyo na tapos na, nawala na. Hindi yung gusto mong isave yung EA dun sa lalaki na naka-open relationship mo before. Hindi ganon ladies. Unang-una, naging masaya ka naman, naging maligaya ka. Bakit ngayon parang nagiging bitter ka? Bakit ayaw mo siyang maging masaya sa feeling ng iba? Di ba? Tsaka bakit ini-stalk mo pa? Anong meron? Di ba? Ladies, pag nasa ganito kayo or dumaan kayo sa open relationship at naranasan nyo na hindi masarap sa pakiramdam, dapat tanggapin nyo na. Tanggapin nyo na ayoko nang ulitin pa. Di ba? Kesa magiging ganito ka, na patuloy kang nag-i-stalk doon sa lalaki, naka-open relationship mo, at hahanapan mo ng butas para makaganti ka. For what? Ako for me guys base sa mga message niya, she's just trying to destroy kung ano yung relationship nilang dalawa. Siguro hindi na nagte-text yung lalaki sa kanya, or siguro ayaw na sa kanya, or siguro talagang hindi na siya pinapansin. Hindi ka pwedeng paka-superhero sa taong hindi mo namang kilala. Uy, ganito, ganyan. Uy, sana transparent siya sa'yo. Tangina. Wala ka nang pake doon kung hindi siya transparent. Wala ka nang pake doon kung ano man yung klaseng relasyon meron sila. Tapos na kayo. Wala na kayong dapat pag-usapan pa. Kaya ladies, itaas nyo yung standard nyo. Diba? Kung ayaw nyo mapunta sa ganitong sitwasyon, or kung ayaw nyo maging ganitong babae na may bitterness, dapat tanggapin nyo kung talagang tapos na. Dapat tanggapin nyo na yung relationship nyo hanggang doon lang talaga. Hanggang bembangan lang talaga, at hindi na pupunta pa sa isang relasyon. Gets? Pero mga ropa, ito nakakatawa kasi shinare sa atin ni Ropa na pinagtanggol pa siya nung babae niya. What? Nakikita nyo? Di ba? For sure marami na kayo narinig na ganitong kwento. Kumbaga, ang sinisisi pa niya yung babae. Kumbaga, pinaliwanag ng babae na wala ka nang pakialam doon. Okay naman na kami. Hindi mo na dapat pa kaming guluhin. At hindi naman na kayo nag-uusap pa. Parang ganon. So, makikita mo dito na pagtatanggol ka ng EA mo, pag mataas yung attraction niya sa'yo, or talagang pag loyal siya sa'yo. Though syempre, hindi mo maiiwasan na masaktan siya. Kasi magugulat siya, ba't may ganitong babae? Ano to? Sino to? Kaya nga mga ropa, sabihin nyo agad. Gets? Either sabihin nyo man or hindi, may times pa rin na pwede silang masaktan. Lalo na pag nasa harap na nila. Gets nyo? May mga babae, yes, okay, alam ko. Pero pag nandun na sila sa sitwasyon, ay, grabe pala, kahit pala alam ko, masakit pa rin pala. May mga ganun mga ropa. Pero, iba pa rin syempre, yung naging tapat ka. Kasi wala siyang pwedeng isisi sa'yo eh. Gets? Ano isisisi niya sa'yo? Naging tapat ka sa kanya. Sinabi mo sa kanya yung sitwasyon mo. Wala ka nilihim, di ba? Sinabi mo sa kanya na you are dating, di ba? Hindi ka basta-basta nakikipagrelasyon at ayaw mo makipagrelasyon. You just want to enjoy yung pagiging single. Di ba? At gusto mo sa susunod na relasyon mo, gusto mo yun na talaga. Di ba? Oh. And pumayag naman yung mga EA doon. I don't think na mali yung may preference ang isang lalaki. Nasa mga EA yan. Ladies, if you want to walk away, you can always walk away kung ayaw mo ng ganun sitwasyon. Hindi yung naninisi kayo ng mga lalaki. Hindi kasi ganito, babaero yan, ganyan yan, ganun yan. Ha? Ano yun? Saan ang gagaling yun? Unang-una, napakahirap po maging babaero. What? Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ng mga lalaki bago siya maging isang malupit. Marami siyang pagdadaan ng rejection, marami siyang pagdadaan ng masasakit na sitwasyon
bago niya ma-realize, okay, yung mga bagay na alam ko hindi na nag-work sa akin, hindi ko na dapat pang gawin. Di ba? Kasi marami sa babae, akala nila napakadaling mambabae. Hindi po madaling mambabae, baka akala nyo. Maraming lalaki, text pa rin ng text sa isang babae na hindi na nga nagre-reply. Katakot-takot na rejection, katakot-takot na friendzone yung naranasan niya. Do you think masarap sa pakiramdam yun? The only time na matututo siya pag naramdaman niya or pag nakita niya na lahat ng ginagawa niya hindi nag-work. So he needs to do the opposite, di ba? Kasi hindi nag-work yung mga ginagawa mo, then baka yung opposite nung ginagawa mo, baka yun yung mag-work. Yes! Yes, Ropa! Kulit ka ng kulit sa kanya, message ka ng message sa kanya. Eh hindi nga siya nagre-reply kasi nakukulitan siya sa'yo. Oh. Eh how about wag mo siya i-message, tapos pakita mo ngayon na may iba kang buhay, merong iba kang ipinagkakabalahan. Baka sakali pang, uy, laki ng pinagbago ni ano hindi na siya kagaya ng dati na kinukulit ako, na parang wala siyang ibang options kundi ako. Mata-turn off talaga ang mga babae sa inyo, mga Ropa, pag ganyan kayo. Yung parang tinatrato nyo sila na parang prinsesa, na wala ka ng ibang options kundi siya. Kaya nawawalan siya ng gana eh. Kaya karamihan ng babae, nire-reject tayo kasi nga makulit tayo. Hindi natin pinapractice yung pagiging dominante natin, yung pagiging superior natin, yung pagiging lalaki natin na mas marami tayo mapoprovide kumpara sa kanila. Diba? Anyway, balik tayo. So like I said, pinagtanggol pa siya ni Ea, diba? Siguro nagtataka kayo, bakit nga ganun, no? Bakit kahit may kasalanan yung lalaki, pinagtatanggol pa rin nung babae? Lalo na pag may third party or nagkasala yung lalaki, tapos may babaeng involved, parang ang pinagtatanggol pa rin niya yung boyfriend niya. Why? Do you have any idea, mga Ropa? Kasi ganito, mga Ropa, kaya niya pinagtatanggol yung boyfriend niya is alam ng bawat babae or alam ng mga babae sa isa't isa kung anong klase sila lumaro. Uulitin ko, alam ng karamihang babae yung dirty tricks or dirty game ng bawat isa. Nagigets nyo? Sila ang nakakaalam at sila ang nakakabasa sa bawat kilos ng kapwa nila Ea. Gets? Kaya alam nila na kahit may mali ang boyfriend nila, siguro itong babae na to talagang kinukulit ang boyfriend ko. Di ganon, mga Ropa. Laging ganon, by default ang iisipin nila. Kaya nga magtataka ka, imposible na yung lalaki na may mali, siya pa yung pinagtanggol ng kanyang Ea. Kasi nga, ang pumapasok sa isip ng mga Ea, alam ko ang likaw ng bituka nating mga babae. Alam ko ang kilos nating mga babae. Kaya most of the time, pagtatanggol niya yung boyfriend niya, kahit na alam niya na may mali yung boyfriend niya. Kasi ang dadahilan niya sa isip niya, i-justify niya yan. Kung hindi ka malande, girl, hindi ka easy, hindi mo papansinin ng boyfriend ko, okay? Hindi ka bubuka ka sa kanya. Ang problema kasi sa iyo, malandi ka. Siyempre, ganyan mga magsagutan ng mga babae. Ang problema kasi sa iyo, makati ka. Mga Ropa, huwag kayong magtaka kung yung girlfriend nyo, pinagtanggol kayo sa mga naging side chick nyo. Kasi alam nga nila yung likaw ng bituka ng bawat isa. Walang ibang papasok sa isip nila kundi yung babae na to, malandi lang talaga. Okay? But anyway, like I said, huwag kayo basta-basta kasi jojowa. Jowa kayo palagi, mga ina kayo eh. Ano bang nakukuha nyo? Masaya ba na may message kayo madalas? Yun lang ba ang enjoyment mo sa buhay? Ropa, tumingin ka sa paligiran mo. Tumingin ka sa kapwa mo lalaki. Anong ginagawa nila? San sila masaya? San sila nag-i-enjoy? Ano yung nagbibigay meaning sa buhay nila? Di ba? Hindi yung puro ka Ea. Hindi yung puro ka relasyon sa Ea. Hindi yung puro ka waiting ng message niya. Hindi yung nagalit na sa'yo, iniintay mo pa rin mag-message siya. Hayaan mo siya, Ropa. May mga ganong babae talaga. Wala kang control doon. Wala kang control sa kung anong gagawin ng Ea sa'yo. Kung binlock ka niya, kung ginost ka niya, at kung ayaw ka na niyang kausap. Okay? The only thing na may control ka is kung paano mo gagawin i-attract ang mga Ea, or kung ano ang gagawin mo para ma-attract mo ang mga Ea. Maliwanag? Balik tayo. Ulitin ko, alam ng mga babae ang likaw ng kapwa nila babae. Okay? Because women are what? Always looking for the best guy. Diba?
Kahit na sabihin na natin, hindi, yung boyfriend mo lumalandi sa akin, kahit na, ba't hindi ka man lumayo? Di ba? Ganun mga ropa. Ganun ang iniisip ng bawat EA. Kahit na kulitin ka ng boyfriend ko, kahit na mag-message pa sa'yo, yayain ka, kung hindi ka makati at di ka malandi, hindi mo papansinin ng boyfriend ko, or pwedeng i-block mo pa. Di ba? Kaya mga ropa, una pa lang, kung gusto nyo ng multiple girlfriends, or kung gusto nyo na marami kayong ini-entertain na EA, or marami kayong maging EA, dapat vocal talaga kayo, or transparent kayo sa bawat EA na dinidiskartehan nyo. Okay? Kailangan nilang malaman para at least makita nila kung okay lang ba sa kanila yung ganung sitwasyon na marami kang ini-entertain or marami kang dinidate, kasi tinitignan mo kung kanino ka dapat mag-commit na EA. Like I said, 6 to 12 months, di ba? So, hindi ka pwede mag-commit sa 3 months pa lang kayo magkakilala, 2 months pa lang kayo magkakilala. Pero karamihan sa inyo, gusto ko agad commitment. Diyan tayo talo mga ropa. Kaya lagi kayong iyak eh, di ba? Kaya lagi kayo nasasaktan, kaya lagi kayo nagsisisi. Alam mo, pag laging ganyan na puro rejection yung nakukuha nyo sa EA, at lagi kayong ginoghost, lagi kayong hindi nire-replyan, ano nabubuo sa inyo? Kadalasan nire-resent nyo yung mga EA na hindi naman dapat. What? Kumbaga, ayaw ka nila ropa eh, di ba? Ayaw nila sa atin, ba't di natin tanggapin na ayaw talaga nila sa atin? Di ba? Mas madali yun eh, kaysa magsalita ka ng pangit about dun sa EA na nakadate mo. Hindi naman pwedeng ganun, ropa, di ba? Dapat mong tanggapin yung L mo. Okay, dahil sa L mo matututo ka. Doon mo makikita, okay, normal lang pala sa babae na hindi mag-reply agad-agad. Normal lang sa babae na i-ghost ka niya agad pag may nasabi ka hindi niya gusto. Kasi ang babae, based on how they feel. Okay? They always make decision based on how they feel. Wala kang control sa mararamdaman nila. Kasi kung sila nga walang control sa nararamdaman nila, sino ka para makontrol ang nararamdaman nila? Gets? The best thing that we can do is to inspire her to like us. Ulitin ko, ang pinaka the best na magagawa natin is bigyan natin sila ng emotional motivation na magustuhan nila tayo, na the best tayong lalaki, in a way na hindi natin sinasabi, kundi pinapakita natin at nakikita niya sa atin. Okay? Hindi ko sinasabi na magpakasim ka, magpaka-nice ka, or magpaka-white knight ka. What I'm trying to say here is the way you talk, the way you hold the conversation, the way how you carry yourself, the way you look, the way you wearing clothes, paano ka magtrabaho, di ba? Ganun ropa. At isama mo pa yung hobby mo, dahil dapat alam na yun, para at least pag siya nakipagrelasyon sa'yo, alam niya kung ano yung pwedeng ginagawa mo once na naging kayo. Okay? At lagi mong tatandaan, hindi mo pwedeng ibigay 90% ang oras mo sa kanya the whole day. Okay? Kung bibigyan mo ang EA ng oras mo as much as you can, only 10 to 20%. Okay? Ulitin ko, kung bibigyan mo ang oras ang EA, only 10 to 20% of your time. Gets? Hindi mo pwedeng ibigay ang lahat ng oras mo sa kanya. Maliwanag? Kung let's say for example, you have 16 hours of kasama na yung work, ligo, blah blah blah, tapos tulog ka ng 8 hours, tama? So yung 10% ng 16 hours mo is 1.6, tama? Or let's say 20% is 3.2, tama? So at least yung 3.2 hours doon, yun lang ang ibibigay mo sa kanya. Actually malaki na yun. Lagi ko nga lang sinasabi sa mga ibang nagtatanong sa akin, paano ko ba bibigyan ng oras ang EA ko? Lagi ko lang sinasabi is at least 1 hour a day, or at least 10% of your time a day. Okay? Kasi mga ropa, hindi mo pwedeng ibigay yung kalahati ng oras mo sa isang EA, dahil mawawala na siya ng sorpresa, mawawala na siya ng gana, mawawala na siya ng wondering, at hindi niya na mapifeel ang iyong pagiging misteryoso. Women are always based on how they feel, and they are moved by their feelings. So kung gusto mong ma-retain ang isang EA or ang attraction niya, kailangan mo siyang bigyan ng ups and downs or highs and lows of emotion. Okay? So lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And
Bye-bye. Show love and peace out.